Sakali may matutunan itong inutil na spokesperson ni Bongbong na mas bobo pa sa kanya. Kasi kapag kumuha ka ng matalino, halimbawa ako si Bongbong, kumuha ako ng matalino, halimbawa kinuha si Guanzon, matalino yun. Guanzon, isabihin mo sa mga mamamayang Pilipino na ayos ang Pilipinas. Sasabihin ni Guanzon, gago ka ba? Paano maging ayos Pilipinas? Eh, wala ka namang ginagawa. Puro kahayupan lang ginagawa mo sa bayan inutil. Oo, para mautusan niyang magsinungaling. Kasi tanga ka eh. Noong ipinagkanuno mo yung pinenta mo yung kaluluwa mo kay Bongbong, nawalan ka na ng silbi. Kumbaga sa prostitute, wala nang kukuha sa'yo kasi alam nila na laspag ka na. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Kaya nga sabi ni Guanzon kanina, yes, Claire Castro, yung corona ng pagiging attack dog, putyang ina, nagsishare kayo ni Trillanes. Ganun ka lang katanga na hindi ka nakakaintindi ng sarkasm. Meron kasing mga ignoranting tao na sinasarkastic mo na sa sobrang tanga, hindi pa niya naiintindihan na sinasarkastic mo siya. Dalawang spokesperson. Na si Castro at saka si Castelo. Well, si Castelo po, she's very intelligent. Talagang well-versed siya doon sa trabaho ng OVP. Alam niya kung ano yung ginagawa ng OVP. Ito si Franz Castro. Walang alam, no? Malaki yung diferensya nitong dalawa na to. Nag-hire si Inday Sara ng spokesperson para makapagbalita ng mga para ipakita how a spokesperson supposed to do her job. Babae din ang kinuha para at least baka sakali may matutunan itong inutil na spokesperson ni Bongbong na mas bobo pa sa kanya. Kung papaano ang pagiging spokesperson. Ang pagiging spokesperson ibig sabihin kung may duda ang taong bayan, dapat sasapalan mo yun ng programa ng pamahalaan. Halimbawa, problema namin tubig. Huwag kayong mag-alala. Ito na po, may programa ang presidente ng Pilipinas para dyan. Problema pa bahay, huwag kayong mag-alala. Nandito na po tayo sa ganitong estado at ang projection natin ay ganito, ganyan. Kumbaga, ang trabaho mo bilang spokesperson, ipapaintindi natin ulit kay Franz Castro at kay Claire Castro. Ipapaintindi natin ulit na mouthpiece ka ng presidente. Pag ikaw ay nandiyan, wala kang pakialam sa kumbaga wala kang dapat gawin, wala kaming pakialam sa personal na opinion mo. Lahat ng sasabihin mo, yun ang posisyon ng Malacanang. Hindi ka pwedeng magbigay ng personal na opinion mo kasi hindi naman yun ang trabaho mo. Ang trabaho mo, lahat ng sabihin mo, lalabas sa bibig mo, yun din ang statement ng principal mo, which is yung engot na presidente natin sa Pilipinas. Siyempre, kung engot, kukuha rin ng mas engot sa kanya. Kasi pag kumuha ka ng matalino, halimbawa ako si Bongbong, kumuha ako ng matalino, halimbawa kinuha si Guanzon, matalino yun. Guanzon, isabihin mo sa mga mamamayang Pilipino na ayos ang Pilipinas. Sasabihin ni Guanzon, gago ka ba? Paano maging ayos Pilipinas? Eh, wala ka namang ginagawa. Puro kahayupan lang ginagawa mo sa bayan Pilipinas. Mag-aaway sila ng nung inuutusan niya na pabanguhin siya. Kaya nga ang gagawin ni Bongbong, kukuha siya nung tanga. Kukuha siya noong inutil. Para mautusan niyang magsinungaling. So itong si Castro, itong si Castelo, ang style niya is sabihin talaga yung mga trabaho ng OVP kasi kino-question nyo, ito nagagawa ng OVP, ito lang yung budget namin, ito yung mga projects namin, nandito na tayo. Si Vice President Sara Duterte, madalas kasi yan lalabas ng bansang Pilipinas kasi hindi naman yan lalabas para magbakasyon, kundi lalabas naman yan para bisitahin yung kanyang tatay dahil syempre bilang isang Vice President, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, bukod sa tatay niya, yan ay Pilipino at tinatry ni VP Sara na ang kababayan niya may iuwi niya sa Pilipinas. Bakit hindi yung mga taga-Israel?
She can only do so much. Meron naman DFA, meron naman gobyerno si Bongbong Marcos. Di siyang mag-uwi sa mga taga-Israel. Sila naman yung may budget. Pero sila VP Sara, Pilipino ito, dating presidente ito, magaling ito, tatay ko pa, kaya pipilitin naming iuwi sa Pilipinas. Is Inday Sara serving her nation when visiting The Hague? Yes. It is also personal, but at the same time, it is just right na ang isang kapwa natin Pilipino na nagdi-deteriorate ang health sa ibang bansa, itatry mo yung lahat ng makakaya mo para mailigtas siya from that. Ganun dapat ang ginagawa natin sa bawat Pilipino. Yung iba nga dyan, nasa death row na eh. Sa ibang bansa, pinipilit pa natin pauwi ng Pilipinas. Yung Beloso nga, nakaraan, naging drug mule yun eh. Pero pinauwi pa natin dito, sinalubong pa natin ng banda. So ngayon, dinipensahan ni Castelo yung mga biyahe ni Inday Sara. Kasi nga naman, itong mga biyahe ni Inday Sara, sinabi naman niya, pinaliwanag naman niya na meron akong mga biyahe na personal na hindi ako gumamit ng pera ng taong bayan pero nagtrabaho pa din ako. Alam mo tawag doon OTTY. OTTY yun, dapat nga magpasalamat tayo eh. Bakit? Kasi kahit na hindi naman siya naka-time in, kahit na holiday, pumapasok siya at nagsiservisyo siya sa taong bayan. At hindi natin siya binabayaran, hindi siya gumagastos ng resources ng gobyerno. Anong tawag doon? OTTY. O kaya holiday overtime na walang bayad. That is something na dapat na ginagaya ng mga leader ng bansang Pilipinas na pwedeng bumisita sa mga kababayan natin sa abroad nang hindi kailangan gumamit ng pondo ng taong bayan. Sarili niyang pondo yung ginagamit niya. Pero hindi siya official business. Pero nagsisilbi siya sa mga Pilipino, tama? Sisilbi siya sa mga Pilipino, nagpupunta siya doon, kinakausap niya yung mga Pilipino, binibigyan niya ng pag-asa, pinasasaya niya, serbisyo yan sa Pilipino. So ito ngayon, ang pinag-aawayan nila. Pakinggan natin ang kaibahan ng dalawang spokesperson na ito. Sa bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President, nagsagutan ng dalawa tungkol sa iba't ibang issue kabilang ang mga kwestiyon na biyahe abroad ni VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang sabi ni Jose Claire at Attorney Castelo sa issue ng foreign trips? Jiggy, lagyan natin ng konteksto yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kasi kung matatandaan natin, Jiggy, nitong mga nakakalipas na araw, ilang beses sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na trabaho, hindi bakasyon. At bagamat wala siyang pinapangalanan dito, mukhang pinapatamaan si Vice President Sara. Chismosa ka kasi, Maricel Halili. Ikaw lang naman tanong ng tanong tungkol sa chismis. Ayaw mo tanongin si Claire Castro tungkol sa trabaho niya. Wala ka rin kwentang reporter ka. Dapat sa'yo, naging reporter ka ng mga artista eh. Nakikita kita pag nagtatanong ka kay Claire Castro. Ang tanong mo, lahat puro statement ni Inday Sara para meron kayong mapag-usapan. Diyan sa bulok nyong istasyon. Mano ba naman? Press con yan. Sinasabi ni Claire Castro kung ano yung mga programa ng presidente. Mano ba naman magtanong ka tungkol dun? Tangina, ang lahat ng tanong mo patungkol sa statement ni Inday Sara ganito. Ano masasabi mo dun? Anak ng tinapay, matutulong sa bayan natin ng mga tanong nyong pangtanga. Duterte. So kanina sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, itinanong at hinigan ng reaksyon yung pahayag na yan kay Undersecretary. Katulad yan, sinasabi ni Undersecretary yung mga ginagawa ng opisina ni VP Sara. Tanungin niyo siya tungkol dun. Tanungin niyo siya tungkol dun, di ba? O anong napahiya kayo? Kasi itong taong ito, matino yan. Nagtatrabaho talaga siya at alam niya yung job description niya. Maging spokesperson, maging mouthpiece ni VP Sara. Hindi siya nandiyan dyan para awayin si Claire Castro, awayin si Bongbong Marcos, awayin kung sino man. Ginagawa na ni Inday yun eh.
Kaya naman ni Inday yun. O kaya lang sa panahon ngayon, dahil eto ring mga nagtatanong kay Inday, hindi rin naman tinatanong kung anong ginagawa ng opisina niya. O meron namang OVP beat na mga reporter. O naka-detail sa Office of the Vice President. O di mag-press con tayo at ipakita natin sa tao kung ano yung ginagawa natin para hindi puro chismis. Pag tinatanong niyo si VP, puro chismis ang tinatanong niyo eh. Magkaroon tayo ng matinong spokesperson. Ruth Castelo, ang bagong talagang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ang sabi dyan ni Attorney Castelo, malinaw na kapag tinignan ng konstitusyon, ay hindi naman ganun kadami yung naka-enumerate na mandato ng vice-presidente. At yung kanyang mandato, halos katulad rin lang daw ng mga gawain o mandato ng presidente. Pero syempre, nagkomento rin dyan si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi ni Yuse Castro dyan, tinanong kasi natin siya kung ano ba yung inaasahan at gustong makita ng Malacanang na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Yuse Castro, wala naman silang bang inaasahan o nais na makita na ginagawa ng vice-presidente. Pero sana, tantana na yung pag-atake kay Pangulong Marcos. Di pa pwede. Kaya Claire Castro, napapagod ka naman depensahan si Bongbong. Ba't gusto mong tantanan ng siyang banatan? Kasi kung may ginagawa talaga si Bongbong, hindi ka mapapagod magpaliwanag sa taong bayan kung anong ginagawa ni Bongbong. Dahil wala ngang ginagawa yung amo mo, kaya ngayon gusto mo wag na siyang sitahin. Wala nga siyang ginagawa. Tingnan mo, kay Pangulong Duterte, kahit paulit-ulit yung batikos, paulit-ulit yung mga istorya, kayang-kaya namin kahit araw-araw sagutin at ipakita sa buong Pilipinas, buong mundo, lahat ng mga nanonood na si Pangulong Duterte ang pinakamagaling na presidente. Kahit paulit-ulit lang naman yung mga batikos nyo, paulit-ulit din nating inuulit lahat ng mga nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas at hindi tayo napapagod. Nag-request ba tayo sa mga basher ni Pangulong Duterte na itigil nyo na yan? Ang pag-bash kay Pangulong Duterte, did we ever ask them that? Tapos ikaw, Claire Castro, patitigilin mo ang mga bumabatikos kay Bongbong. Putang ina, sabi mo kay Bongbong, galingan niya yung trabaho niya. Wag kayong parehas na tanga. Binabatikos kayo kasi nga palpak kayo pareho. Tapos chismosa pa itong si Maricel Halili. Ayan na nangyayari ngayon. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan na Lul! Tangina ka. Baka nakalimutan mo, Claire Castro, isa ka din sa mga nagre-reklamo noon. Na si Pangulong Marcos, pasyal ng pasyal. Isa ka rin sa mga nagre-reklamo sa kanya noon. Na puro siya foreign trip. Hindi ka ba nahihiya? Naisama pa nga siya sa isang game show sa Amerika. At ang pa nga is para siyang si Magellan. Para siyang si Magellan, sino tong parang si Magellan, kapangalan niya na ikot ng ikot sa mundo, parang si Magellan din ikot ng ikot. Hindi ba sinong Ferdinand ito? Imagine na isama pa yun sa trivia sa isang game show sa ibang bansa dahil nga si Bongbong pag-upo, putang ina niyan. Namasyal yung ugok na yan. Nanood ng karera. Ilang beses nagpunta ng Singapore yung ulul na yan. Ilang beses na nanood ng concert. Pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. Ginamit yung assets ng pamahalaan para pumunta sa ganitong concert dahil traffic daw. Hindi trabaho ng presidente manood ng concert. Know your facts, Claire Castro. Kasi ang hirap, alam mo, you speak as if napaka-pure at linis ni Bongbong. Na kung magsalita ka parang hindi ka nagrereklamo kay Bongbong nun, surang-sura ka din kay Bongbong. Hindi ba? Kaya nga nag-aaway na kayo nilibayan ngayon kasi dati, galit ka naman kay Bongbong pero sinweldohan ka lang ng 100 mahigit. Utangin na, siya na yung pinakamagaling na tao sa mundo. Yun lang daw yung sweldo nito eh.
Kaya ako, hindi ako naniniwala. Tanga na, gagawin mong tanga yung sarili mo. Ganun lang ang sweldo nito. Kita mo yung damit, araw-araw, iba. Hindi nagpapalit. Puta, maniwala kang ganyan lang sweldo ng ulol na yan. Kaya dapat itong mga putang na ino-audit, itong mga mukha nito eh. Oo, yung kapal ng makeup niyan, hindi mumurahin yan. Hindi talaga trabaho ng presidente ang mamasyal ng mamasyal. Kasi hindi rin naman namamasyal ng namamasyal si Inday, kasi kahit naman off hours niya, kahit naman holiday niya, nagsiservisyo pa din siya sa taong bayan. Parang nga yan, isang kumpanya na walang pera, pero pinapasok ka ng Sabado, OTTY. Ganun nga ang ginawa ni Inday Sara eh. Nakikipag-usap siya, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin even if she's on a holiday. Sign niya ng pagiging masipag. Boba talaga to eh. Naman trabaho. Wag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Ano ang trabaho? Ano ang ginagawa? Wala nga kami maramdaman, wala nga kami makita. Kaya nga sobrang, alam mo sa totoo lang Claire, ang dali nga ng maging vlogger ngayon na anti-Marcos kasi nga wala kaming makitang magandang ginagawa kay Marcos. It's easy to kumbaga napakadali niyang batikusin. O tingnan mo yung mga vlogger na align kay Bongbong, idol si Bongbong. Do you even see them telling their subscribers, ganito kagaling si Bongbong, ganito karaming nagagawa ni Bongbong? Pinagmamalaki mo si Bongbong. Hindi nga kayang mag-articulate niya ng matinong sagot sa mga tanong sa kanya sa interview. Panay lang naman ng utal niyan. Panay ang utal, panay ang ngiwi. O tapos kung i-present mo siya sa tao, parang putang linis-linis niya. Parang ang galing-galing niya, parang siyang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Wag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Wala naman talagang direksyon, ma'am. Saan ba direksyon nyo, putang ina nyo? Ikaw, saan ang direksyon mo? Hindi nyo nga alam kung saan direksyon nyo eh. Hindi nga marunong mag-drive yung amo mo. O marunong lang siya mag-start ng makina pero hindi siya marunong mag-drive. Hindi niya alam kung puta, parang ang puro paatras yung alam niya eh. Na andar, hindi nga umaabanteng hayop na Pilipinas dahil sa switik na amo mo eh. Pantakin mo, nangutang ka ng trilyon-trilyon, 3 taon. 3 taon, walang proyekto, walang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Lahat pa nagmahal, bumagsak lalo ang agrikultura. O lahat palpak, dumami ang droga, dumami krimen, lahat. Anak ng tokwa ka. Name it. Wala kayong flagship na project ni Pangulong Duterte. Pangulong Marcos, pag tinanong mo si Duterte, anong matatandaan mo kay Duterte? Unang-una na kagad, war on drugs. Pagka tinanong mo ano pa, tiyangin na 10 years na yung lisensya ko, 10 years na yung passport ko. Meron ka kagad may isip on the get-go eh. Ikaw, wala eh. Marami na pong barangay po ang drug-free. O anong barangay yan? Hindi ko alam. Basta sinabi lang sa akin marami na. Oo, ganun katanga yan. O meron po tayong binuksan na bahay ganito. O saan ang address niyan? Hindi ko rin alam. Tangina nyo. Pero pagdating kay pag tinanong mo siya tungkol sa trabaho niya, wala siyang alam. Pero pag tinanong mo siya tungkol kay Inday Sara, putang ina, marami siyang alam. Marami siyang sagot. Utaragis na yan. At Maricel, nakikita ba ng Malacanang na posibleng lumala ang bangayan ng dalawang tagapagsalita? Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, GV, wala daw labanan o bangayan sa pagitan ng mga tagapagsalita. Ang usapin... Hindi talaga, wala kang ubra eh. Wala kang ubra. Putang ina, hindi ka pa pwedeng manalo doon sa matalino kasi tanga ka eh. Noong ipinagkanuno mo yung pinenta mo yung kaluluwa mo kay Bongbong, nawalan ka na ng silbi. Kumbaga sa prostitute, wala nang kukuha sa'yo kasi alam nila na laspag ka na. Wala na. Pagka tinignan ka, ayan, ay putya, wag yan, ayaw ko niyan.
Durog yan eh. Oo, may topak yan. Dito tayo sa iba. O ganun kang klase ng tao. Wala kang kahambing. Aso nga ang hinahambing sa iyo eh. O isa kang aso, nakahol lang ng kahol, nakagat ng kagat. Para ka lang Bobong Trillanes, ganun. O hindi ka uubra dun sa very articulate at very intelligent na spokesperson ng OVP. O kahit nga yung pagsasalita na lang ng English, hindi mo pa magawa, binabasa mo na nga, palpak pa eh. Indigents. Ano to, bugado, tapos tatanga-tanga. O sige, diretso. Daw dito ay kung ano yung katotohanan, kung ano yung facts. At kanina, naigiit din ni Yuse Castro na naniniwala naman siyang hindi nga attack dog. Etong si Attorney Ruth Castelo, gaya rin ng sinabi ni Attorney Castelo. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Hindi na kailangan ni VP ng attack dog kasi si VP kaya niyang atakihin si Bongbong. Si Bongbong, ganong kabading yan. Ganong kabakla yan si Bongbong. Hindi niya kayang sabihin kay VP Sara yung mga gusto niyang sabihin. Kaya nga, dumadaan pa siya sa isang attack dog. Kaya nga sabi ni Guanzon kanina, yes, Claire Castro, yung corona ng pagiging attack dog, putyang ina, nagsishare kayo ni Trillanes. Oo, so pinagmalaki mo pa na siya hindi attack dog. Dapat sinabi mo rin hindi ka attack dog para nag-walk out lahat ng mga media nag-i-interview sa'yo. Oh, hindi ba? Hindi ba nakakahiya, no? Oh, sinabi kasi na I am not an attack dog of the Office of the Vice President. The fact na sinagot niya 'yon, it means ikaw ganun ka. Pinatatamaan ka. Ganun ka lang katanga na hindi ka nakakaintindi ng sarcasm. Meron kasing mga ignoranting tao na sinasarcastic mo na sa sobrang tanga. Hindi pa niya naiintindihan na sinasarcastic mo siya. Sinasabi lang ng OVP na ang trabaho niya is sabihin sa Pilipino anong ginagawa ng Office of the Vice President. So hindi siya attack dog. Nung sinabi niya yon, pinatutungkulan ka niya. Kasi ikaw attack dog ka. Wala ka nang nabibigay na magandang ginawa ni Bongbong. Atake ka pa ng atake. So, bakit hindi mo pabayaan kay Bongbong Marcos yung pag-atake kay VP Sara? Kasi si VP Sara, hindi naman niya kailangan ng spokesperson para atakihin lang si Bongbong eh. Kaya naman ni VP Sarang sabihin yun kahit sa pagmumukha ni Bongbong, baka gulpihin pa niyan si Bongbong eh. Sa sobrang bakling ng amo mo eh.